at sa atin naman pong pinakaabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87 Tulfo o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, nandito po ngayon si Ma'am Annalyn Boncolmo para humingi ng tulong na mahanap lang, Idol, makita kung saan inilibing yung kanyang anak na naaksidente kasi ito noong October 20 last year, 2015, 8:30 p.m. dyan sa may EDSA southbound lane from Senator Hilpuyat Avenue o dyan sa Senator Hilpuyat Avenue, Makati. Ma'am Annalyn, magandang hapon. Magandang hapon po. So hindi nyo alam kung saan ho inilibing? Hindi po namin alam. Okay. Sino ho ba ang supposed to be yung nag-handle po yung paglilibing ng inyong anak? Nag-asikaso? So, Antonina po, yung driver saka yung konduktor. So ano to? Bus accident? Apo, bus. Okay. Hindi ho sinabi sa inyo ng boss nung ilibing po yung inyong anak? Hindi ho, wala hong pag-uusap? Wala po, kasi nalaman lang po namin Wala man lang binigay na compensation o kabayaran sa inyo, yung pagpapalibing? Wala. So sila hong namahala? Opo, sila lang po. Hindi namin po alam. Okay, kasi ang kwento sa akin dito, Idol, ni Odette, nung mahulog pala ito, walang identification. Wala lahat. Kaya ipinalibing na lang nila only to find out recently nung mag-check sila, hinanap na nga nila, doon nila na-check sa Makati police station, tama ba, Nay? Na naipalibing na pala nitong punerarya, nitong Veronica Memorial Chapel. So gusto niyo malaman saan po inilibing? Opo. So, hindi pa ako inakausap ni minsan ng bus company? Nakausap na namin po yung driver lang saka yung konduktor. Okay. Pero yung pong management, wala Hindi pa ho, tungkol sa compensation. Hindi pa po. Dapat ho meron. Opo. Hindi naman yung parang hayop na lang. Opo. Bigla mo na ilibing dyan ang wala man lang kinakausap na kamag-anakan. Si Mr. Angelo Bunaw, konduktor. Opo. Bakit nasaan yung management, Odette? Sir Angelo, magandang hapon. Sabi niya, sabi yung ambulansya ng... Mr. Bunaw, Mr. Bunaw, siya ba yung konduktor nung mangyaring aksidente? Mr. Bunaw, nung mangyaring aksidente, ikaw ba yung konduktor? Opo. Okay. Buhay ka pa pala. Anyway, Mr. Bunaw, saan na po yung bangkay nung pasahero nyo namatay? Si Mr. Boncolmo. Nasa namin yun sa Veronica. Ang noon sa Veronica sa Pasay. Ilibing daw po. Veronica po. So tinuturo mo ngayon yung Veronica Memorial Chapel. Opo. Okay. Pero bakit to, Mr. Bunaw, bukod sa iyo at sa driver mo, yung pong pamunuan ng iyong bus company hindi pa kinakausap itong mga kamag-anakan ni Mr. Benji Boncolmo? Andito ngayon yung isa sa mga kamag-anak. Ano niyo po? Yung Nanay po. andito yung nanay. Pumunta na po yan, sir, sa opisina. Kinausap naman po sila. Kinausap na. Kasi hindi naman po sila kinausap. Matanong ko lang, bakit ito na-discuss yung boss ninyo, sir? Hindi po kami na-discuss yan. Yung tao po ang tumalon. Hindi po kami na-discuss. Tumalon. Opo. Wala sa katinunuan yung tao. Opo, sir. Aha. Okay. Sige. Kasi anong edsa po kami nasa way. Anong edsa po kami tumatakbo. Wala po. Okay, sir. Alam ko naman dahilan kung bakit nasa way pa rin at may problema pa rin kayo. Dapat, sir, nakasarado yung inyong mga pinto pag tumatakbo kayo sa EDSA. Yun ang palaging problema sa inyong mga bus, sir, na inyong pinto ay palaging nakabukas. Bakit palaging nakabukas? Tumalong po siya, nasa dulo po siya, nasa backset. Nasa dulo po siya sa animan. Ibig sabihin, lumusot sa bintana? Nakasarado ang aming pintuan. Saan siya tumaan? Sa bintana po. Ibang usapan na yun sa bintana. Binuksan yung bintana, tumalon. Nasa backset po siya. Nasa backset. Ano po? Sa dulo. Backset. Sa dulo po ng upuan, sa animan. Pinakadulo ng upuan. Sa gilid po siya ng bintana. Sa bintana, doon siya mismo tumalon? Yes po. Mrs., tumalon pala mismo sa bintana. Hindi na po kasalanan ng mga busyong. Kasi kadalasan, Nins,
Kaya nagkakaroon pa rin ng disgrasya. Isa na rito, yung driver ko nakasagasa nga niyan. Kasi yung mga bus, pag tumatapos sa EDSA, palagi nakabukas yung pinto. Di ba? Naka-ready lagi para magsasakay at magsasampa na agad yung mga pasahero sasakay. Yung mga bababa, hindi mo mapigilan kahit na sabihin, doon na tayo sa bus stop. Hindi, gusto ko lang bumaba, tumatalon. Pero kung sarado yung pinto na yan, hindi sila makakatalon. In this case pala, ma'am, yung pong inyong anak, tumalon mismo sa bintana. Okay. Ibang usapan po yun. Kung mismo anak nyo na pala ang tumalon sa bintana. Wala na hong pananagutan doon yung bus. Okay. Ngayon pa man, kakausapin natin si Mr. Fidel Castro, yung Veronica Memorial Chapel, tungkol ho doon sa pagpapalibing. Kung saan po nilibing yung inyong anak. Gusto niya po, siguro gusto malaman ni nanay kung nasa para madalaw niya, makapagbigay siya ng yung last respect, kahit man lang sa huling hantungan. Mr. Fidel, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sir, maituturo niyo po ba kung saan po nakalibing yung bangkay po ni Mr. Benji Bongcolmo? Yes, sir. Para maano natin dito sa Pasay area, sir, sa Sorrento, Mariano. Okay. So kung sasamahan po namin sa inyong tanggapan, Sir Fidel, ito pong si nanay, so maituturo niyo po eksakto kung saan nakalibing yung kanyang anak. Yes, sir. Sige po. Yan lang po ang gusto niya mangyari sa ngayon. Sasamahan po namin dyan at ituro niyo po sa kanya yung puntod ng kanyang anak para naman madalaw niya. Ano po? Okay, sir? Apo. Sir Fidel, maraming salamat po. Okay po, sir. Magandang hapon po, Sir Fidel. Okay. Thank you po. Sir Angelo. Sir po? Okay na po. Makakatulong na po si Mr. Fidel Castro. Opo, sir. Magandang hapon po, Sir Angelo. Magandang hapon po din, sir. Yung pangalan niya, Fidel Castro, parang pamilya. Kaya nga Nagulat ako Kilala nila siya sa buong mundo. Fidel Castro. Fidel Castro. Kapangalan. Okay na ma'am. Ma'am Annalyn. Yung pong inyong anak, madadalaw nyo na. Bukas na bukas din po. Ang sasama sa inyo si Amy. Okay? Sige po. Salamat po ma'am sa pagpunta. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Ito, over the weekend may nabasa ako Nins na may nadisgrasya yung mga teachers. Sa Rizal. Batangas? Iba Rizal pa yun? ata yun. Saka di sa Manila. Every so often, nababalitaan natin na mga bus na didisgrasya, namamatay ka ng mga pasahero at kapag tinatanong, anong dahilan? Nawalan po ako ng preno. Maaring totoo yung sinasabi ng mga driver na bukod sa sila ay naka-drugs o kaskasero, talaga nawawalan sila ng preno. Now, bakit yung disgrasya hindi nangyayari tuwing Holy Week means, tuwing Pasko, tuwing Piesta Patay? Ba't hindi nangyari yun? Kasi nakatutok lahat sa terminal. Yun. Bus terminal, lahat. LTFRB, LTO, Yun. MMDA. Tandaan nyo po ito mga kapatid, kapag yung Holy Week, yung buong Holy Week yan, o yung Piesta Patay, anong tawag niya? Yung undas. Undas, Pasko, New Year, yung buong period na yan, wala pong nadidisgrasyang bus. Wala po talaga. Bakit? Full force ho kasi yung LTFRB, LTO, HPG, rumoronda yan. Umiikot yan sa mga bus station, ini-inspection po bawat unit ng bus. At pati na yung mga plaka, pati na yung mga bus driver, ini-inspection, inaamoy pati mga hininga, pinanganganga. Ano mo yung hininga mo? I mean, tinututukan ho talaga. Kaya walang disgrasya. Tinitingnan yung gulong, pudpud ng gulong, palitan. Yung side mirror. Wag nang bumiyahe. Side mirror, wala. Lagyan yan, hindi ka makapagbiyahe. Hilain yung sa brake. Titingnan yung sa gulong. Yung sa may gulong, makikita mo na agad yung brake. Mas silip. Pudpud na yung brake. Wag bibiyahe ito. Things like that. Titingnan. O yung makina mo, mukhang papalya-palya na ito. Kulang sa tubig. Lagyan mo ng tubig. Naiwas yung disgrasya. Ginagawa ito tuwing undas, tuwing may mga okasyon. Oo, Holy Week. Holy Week. Pasko, New Year. Ba't hindi na po natin gawing araw-araw? All year round. All year round. Di ba? Kung nagagawa natin sa mga okasyon na yon, LTFRB, LTO, full portion, MMDA pa, pag sa Metro Manila,
Bakit din natin gawin pag hindi undas? Pag wala yung mga special occasion. Nang sa gayon, maiwasan na itong mga disgrasyang ito. Yun lang pala di ba? Dapat Tingnan mo. araw-araw pa rin may nakaabantay doon Tingnan mo, na... meron ka bang nababalitaan na dyaryo, na radyo, na TV na isang boss na wala ng preno, panahon ng undas, wala. Wala. Kahit man lang mag-overheat, wala eh. Hindi nga. Kahit na simple overheat o flat na gulong, wala. Walang napaplatan na gulong na boss o nag-overheat na boss sa panahon ng undas. Bakit? Kasi nga, ini-inspection ng LTFRB, kulang na lang dilaan ng LTFRB yung gulong ng mga boss. No, yung gulong mo, hindi, ibig sabihin, yung gulong mo magaspang pa. Kasi dinidilaan nga nila eh. Sa sobrang bantay sarado, exaggerated lang yun. Di ba? Pero pag walang undas, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Bumiyahe kayo dyan na, kita mo yun, nawala ng preno. Laging excuse nawala ng preno. Palagi ho talaga yan. Walang preno. Bakit nawala ng preno? Talagang wala na yung preno, pudpud na, or pudpud na yung gulong, hindi nakakagat yung kahit na maganda yung preno kasi yung gulong pudpud, nadudulas yung sakyan, bumabangga. Yun eh. So, anong solusyon dyan? Ini-inspection ng LTFRB kasi pag hindi, pabayadin yung ibang operator ng bus. Basta hindi naman sila sumasakay. Sige lang, andar mo lang andar. Paano kung eroplano mga yan? Patay na. Ang dami na sigurong ubos-ubos na yung mga pasahero. Kung yung mga bus na yan, eroplano lang mga yan, ako, ang dami ng kamatay ng mga Hindi Pilipino. pwedeng lumusot yan. Dito sa Pilipinas. Oo nga. Kung... Pabayaan na, makalusot eh. Kaya kayo, mga taga-LTFRB, LTO, MMDA, HPG, dapat regular kayo pumupunta sa mga bus station, nag-inspection tulad ng ginagawa nyo kapag sa panahon ng undas, panahon ng New Year, panahon ng Holy Week, panahon ng Christmas. Gawin nyo yan araw-araw nang sa gayon maiwasan yung aksidente na ang dahilan ay nawala ng preno o dili kay pud-pud yung brake o naka-drugs o nakainom yung driver. Hindi naman kinakailangan yung chairman mismo yung secretary. Yung mga tao lang, di ba, araw-araw nasa bus terminal. MMD, araw-araw punta ka sa terminal. Hindi na kailangan si Hepe o si chairman. Nakakasama ng loob na mabalitaan natin may nadisgrasyang boss. Bakit? Sasabihin ng driver, nawalan po ako ng preno. At magti-team building pala yun, yung mga teacher. Kita mo. Yun. Kung ginawa lang sana ng LTFRB yung kanilang trabaho, tulad ng ginagawa nila kapag undas, hindi sana nangyari yung mga ganong klaseng problema. Naiwasan sana yun. Hindi, grabe. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.